Marami ang nakakakilala kay Jeric Raval bilang isa sa mga pinakasikat na action stars ng kanyang henerasyon. Ngunit sa likod ng kanyang tagumpay ay isang buhay na puno ng karanasan, pagsubok, at mga kwentong siya mismo ang nagbahagi sa isang panayam. Sa panayam ni Susan Enriquez sa Kay Susan Tayo Vlogs, isa sa mga tampok na kwento niya ay ang kanyang tahanan sa Pampanga. Binili niya ang lote noong 1995 mula sa isang producer na may utang sa kanya at hindi na ito nakabayad sa pamamagitan ng pera. Sa halip na wala siyang makuha, pinili niyang kunin na lamang ang lupa. Noong 2009 niya itinayo ang kanyang bahay dahil matagal na niyang pangarap ang magkaroon ng malawak na lupain na walang malapit na kapitbahay, katulad ng kanyang farm sa Florida Blanca. Ayon kay Jeric, lumaki siya sa hirap at ang Pasko at Bagong Taon ang mga panahong nagdadala sa kanya ng pinakamasayang alaala noong siya ay bata pa. Kaya hanggang ngayon ay pinananatili niyang buhay ang diwa ng Pasko sa kanilang tahanan. Sa usapin ng pamilya, inamin niyang mayroon siyang 18 anak sa 7 magkakaibang babae. Naging ama siya sa murang edad na 18 o 19 na taong gulang, bago pa man siya tuluyang makilala bilang artista. Ang kanyang panganay ay nasa edad na 33 hanggang 34 na taong gulang, habang ang bunso naman ay nasa 17 taong gulang. Ayon kay Jeric, hindi niya agad na isa-isa ang 4 pa niyang anak sa panayam dahil sa dami ng kanilang bilang. Sa kanyang 18 anak, 6 ang lalaki at 12 ang babae. Inamin din niyang kaya dumami ang kanyang naging anak ay dahil patuloy siyang naghintay at umaasang magkaroon pa ng anak na lalaki. Sa kabila ng pagkakaroon ng magkakaibang ina ang kanyang mga anak, sinabi niyang magkakakilala at magkakasundo ang lahat ng ito. Madalas silang magsama-sama tuwing Bagong Taon, mga kaarawan, at iba pang espesyal na okasyon ng kanilang pamilya. Ayon kay Jeric, time management at pantay-pantay na pagmamahal ang kanyang sikreto sa pagpapalaki sa kanyang mga anak. Hindi siya nagsisisi sa pagkakaroon ng 18 anak dahil mabubuti ang mga ito. Gayunman, sinabi rin niyang kung maibabalik lamang ang panahon, sapat na sana sa kanya ang 5 anak dahil sa haba ng panahong hindi niya naisip ang kanyang sarili. Sa ngayon ay mayroon na rin siyang 20 apo, at ang pinakamatanda sa mga ito ay nasa edad na 14 na taong gulang. Kabilang sa mga naging ina ng kanyang mga anak si Monica Herrera, kung saan mayroon silang 3 anak. Ibinahagi rin niyang si Monica ay kasalukuyang bedridden matapos ma-stroke sa edad na 57. Isa rin sa mga hindi niya malilimutang karanasan ang pagkakataong sabay na nabuntis at nanganak ang dalawa niyang naging kapareha sina Monica at Holiday. Si Monica ay nanganak sa isang ospital sa Quezon City sa tulong ng kapatid ng kanyang ina na nasa Amerika, habang si Holiday naman ay nanganak sa Pampanga. Ayon kay Jeric, tila isang comedy movie ang nangyari dahil pabalik-balik siya at takbo ng takbo sa magkaibang ospital. Sa paglipas ng panahon, sinabi niyang naging ordinaryo na lamang sa kanya ang pakiramdam ng pagkakaroon ng anak sa iba't ibang babae dahil nasanay na rin siya sa sitwasyon. Nagbahagi rin siya tungkol sa mga isyong kinasangkutan ng kanyang anak na si AJ Raval. Tungkol sa mga nagsasabing si AJ ang kanyang karma, dahil sa pagiging babaero noon, sinabi niyang hindi siya naniniwala sa karma. Ang tanging pinaniniwalaan niya ay ang mga nakasulat sa Biblia. Ipinaliwanag din niyang pansamantalang nagpahinga si AJ sa pag-aartista dahil naging sensitibo ito sa mga pambabatikos at bashers sa social media. Nang malaman niyang buntis si AJ at nasa relasyon kay Alger Abrenica, ang una niyang inisip ay kung paano ito ipapaalam sa Viva dahil sa mga nakaabang na proyekto ng kanyang anak. Ayon pa kay Jeric, kinausap niya si Alger at tinanong kung tunay na hiwalay na ito sa dating asawa nitong si Kylie Padilla. Nang makumpirma niya iyon, naging maayos ang kanilang pag-uusap. Nilinaw rin niyang hindi totoo ang kumalat na balitang kinausap o tinawagan niya si Kylie upang mag-file ng annulment. Aniya, fake news lamang iyon dahil hindi pa niya nakakausap o nakakaharap ng personal si Kylie. Dagdag pa niya, maayos ang kanyang relasyon kay Alger dahil nakikita niyang responsable ito. Bago pa man maging action star, pangarap talaga ni Jeric ang maging rapper dahil malaki ang paghanga niya kay Francis Magalona. Nag-audition siya noon sa Octo Arts nang magbukas ito ng film division. Nang makita siya ni Director Willie Milan at tanungin ang kanyang tunay na pangalan na Eric,
Pinatayo siya at doon nakita ang kanyang potensyal bilang isang action star sa halip na maging rapper o dancer. Sa kanyang pag-arte, ginawa niyang inspirasyon ang kilalang action star na si Ace Verhel. Sa paglipas ng panahon ay nakatrabaho rin niya ang maraming kilalang personalidad tulad ni na Robin Padilla na dinalaw pa niya noong ito ay nakakulong at Senator Lito Lapid, na nakasama niya sa Senado sa loob ng 4 na taon. Matapos ang mahigit 3 dekada sa industriya, ginawaran siya ng FAMAS Best Supporting Actor para sa pelikulang Manila's Finest. Bagamat siya ang pangunahing bida sa proyekto, napunta sa Best Supporting Actor category ang kanyang parangal dahil sa laki ng exposure ng batang karakter sa pelikula. Nang humina ang industriya ng pelikula, hindi siya sumuko. Pinasok niya ang iba't ibang hanap buhay tulad ng pagbebenta ng sasakyan at bahay, pagkontrata ng mga trusses at bubong, at pagpunta sa Japan upang mag-show at mag-racket kasama ang iba pang mga artista. Ang kwento ni Jeric Raval ay nagpapakita ng iba't ibang yugto ng kanyang buhay bilang ama, artista, at taong patuloy na nagsisikap para sa kanyang pamilya. Sa huli, ang kanyang kwento ay nagsisilbing paalala na ang bawat pamilya ay may kanya-kanyang pinagdaraanan. Sa kabila ng mga pagsubok at kontrobersyang kanyang hinarap, naniniwala si Jeric na ang pag-unawa, respeto, at pagtutulungan ang naging susi upang mapanatili ang magandang samahan para sa kapakanan ng kanilang mga anak.